Magandang araw mga ka-Express Info. Ngayong February 10, muling magtitipon-tipon ang 14 dedicated players ng Gilas Pilipinas para sa isang matinding training camp na magtatapos sa isang pocket tournament sa Doha, Qatar. Ito ang magiging unang pagkakataon na makakaharap ng Lebanon, Qatar at Egypt ang Gilas Pilipinas sa ilalim ng bago nitong head coach na si Coach Tim Cone. Siguradong magugulat ang mga kalaban sa kakaibang estilo ng laro ng ating pambansang kupunan, lalo na sa dami ng ating malalaking players na may kakaibang bilis at versatility. Sa kabila ng pagkawala ni Kai sa lineup dahil sa kanyang injury, hindi mababawasan ang puwersa ng Gilas. Sa pangunguna ng ating matitibay na first five na sina AJ Edu, Junmar Fajardo, Justin Brownlee, Dwight Ramos at Scotty Thompson, mas titibay pa ang ating depensa at opensa. Ang kanilang taas at husay ay magbibigay ng malaking abala sa kahit sinong kalaban. Malalaki ngunit mabilis ang ating starters, kaya tiyak na mahihirapan ang Lebanon, Qatar at Egypt sa pagsabay sa kanila. Isa sa pinakamalakas na sandata ng Gilas Pilipinas sa pagkakataong ito ay ang kanilang pagiging two-way players. Hindi lamang sila maaasahan sa opensa, kundi pati na rin sa depensa. Sa sistemang ipapatupad ni Coach Tim Cone, magagamit ang iba't ibang kombinasyon sa lineup depende sa pangangailangan ng laro. Maaari siyang gumamit ng isang big lineup upang palakasin ang depensa at rim protection, o kaya naman ay gumamit ng quick lineup para sa mabilis na transition offense at perimeter defense. May pakiramdam na sa pagkakataong ito, bibigyan ng sapat na playing time ni Coach Tim Cone ang tatlong batang manlalaro ng Gilas na sina AJ Edu, Carl Tamayo at Kevin Kiambao. Matagal na silang bahagi ng Gilas pero hindi na bibigyan ng sapat na minuto sa nakaraang mga laban. At ngayon na wala si Kai, eto na ang tamang panahon upang ipakita ng tatlong ito ang kanilang tunay na kakayahan sa international stage. Sa AJ Edu ay isa sa pinakamahusay na shot blocker sa kasalukuyang Gilas roster. Sa kanyang husay sa depensa at kakayahang makipagsabayan sa malalaking kalaban, siguradong magiging mahalagang peraso siya ng kupunan. Bukod pa rito, unti-unti nang gumaganda ang kanyang opensa, kaya naman maaasahan din siya sa ilalim ng ring. Si Carl Tamayo naman ay isang stretch big na may malambot na shooting touch. Kayang-kaya niyang umatake sa ilalim ng ring, pero may kakayahan din siyang tumira mula sa labas. Sa sistemang gagamitin ni Coach Tim Cone, tiyak na gagamitin si Carl Tamayo upang palawakin ang spacing ng Gilas sa opensa. Si Kevin Kiambao naman ay kilala sa kanyang high basketball IQ. Marami ang humahanga sa kanyang passing ability bilang isang big man at kaya rin niyang maglaro sa iba't ibang posisyon. Ang kanyang pagiging versatile ay siguradong makakatulong sa iba't ibang diskarte ni Coach Tim Cone. At dahil sa injury ni Kai, kinakailangang punan ng ibang players ang kanyang role sa ilalim ng ring. Sa kabila nito, isang magandang balita para sa Gilas Pilipinas ang matagumpay na operasyon ni Kai. Ayon sa mga ulat, nasa road to recovery na si Kai at bagamat hindi siya makakalaro sa loob ng isang taon para sa Gilas, inaasahang babalik siyang mas malakas at mas handa sa hinaharap. Sa ngayon, ang pagkawala ni Kai ay nagbibigay ng mas maraming opportunity sa ibang big man ng Gilas upang ipakita ang kanilang kakayahan. Ito rin ay isang pagkakataon upang mas mapalakas ang chemistry ng kupunan habang ina-adjust ang laro sa ilalim ng bagong sistema ni Coach Tim Cone. Ang paparating na pocket tournament sa Doha ay isang malaking pagsubok para sa Gilas. Sa kabila ng maikling preparasyon, naniniwala ang coaching staff na ang talento at dedikasyon ng mga manlalaro ay sapat upang makipagsabayan sa mga powerhouse teams ng Middle East at Africa. Ang Lebanon ay isa sa pinakamalalakas na kupunan sa Asia, habang ang Qatar at Egypt naman ay may malalakas at matitikas na big men. Pero sa dami ng talento ng ating Gilas squad, hindi malayong gulatin nila ang mga kalaban. Ang kombinasyon ng veteran leadership ni Junmar Fajardo, Justin Brownlee at Scotty Thompson, kasama ang energy ng mga batang big men,
ay siguradong magbibigay ng problema sa opensa at depensa ng mga katunggali. Isa sa mga inaabangang aspeto ng laro ng gilas ay ang estilong ipapatupad ni Coach Tim Cone. Kilala si Coach Tim bilang isa sa pinakamahusay na basketball minds sa Pilipinas at siya rin ay may pinakamaraming championship sa PBA. Ang kanyang sistema ay kilala sa pagiging structured pero flexible, kaya tiyak na may magiging maayos na flow ang laro ng gilas. At sa ilalim ni Coach Tim Cone, maaari nating asahan ang triangle offense, isang sistemang nagpapalaganap ng ball movement at spacing upang mapadali ang paglikha ng opensa. Magiging mahalaga rito ang abilidad ng mga big men tulad ni A.J. Edo, Carl Tamayo at Kevin Kembao na magbigay ng tamang screens at spacing para sa mas mabilis na ball movement ng gilas. Ang pagsabak ng Gilas Pilipinas sa Doha Pocket Tournament ay isang mahalagang hakbang para sa paghahanda ng koponan sa mas malalaking international tournament sa hinaharap. Sa tulong ng matinding training camp, mas magiging solid ang chemistry ng mga players at mas may pakita nila ang kanilang tunay na potensyal. Bagamat may ilang hamon tulad ng pagkawala ni Kai Sotto, patuloy ang pagtitiwala ng mga Pinoy sa kakayahan ng gilas. Well, hindi may kakaila na sa ilalim ni Coach Tim Cone, mas magiging competitive at mas lalong kakabahan ang mga kalaban sa bagong anyo ng ating pambansang kupunan. Ang laban kontra Lebanon, Qatar at Egypt, asahan natin ang mas matibay at mas organisadong Gilas Pilipinas. Sa mga nakalipas na taon, ipinakita ng ating kupunan ang patuloy na pagunlad sa larangan ng international basketball. Ang bawat laro ay isang pagsubok sa kanilang pisikal at mental na tatag, lalo na laban sa mga kupunang may matitinding depensa at malalakas na opensa. Pero sa ilalim ng maingat na gabay ng coaching staff at sa husay ng ating mga manlalaro, tiyak na makikita natin ang isang gilas na mas determinado at handang ipaglaban ang bandera ng Pilipinas. Hindi lamang simpleng paghahanda para sa susunod na torneo ang mga labanang ito, kundi isang mahalagang pagkakataon upang sukatin ang kakayahan ng kupunan sa mas mataas na antas ng competition. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.